Hello po, mapagpalang araw. Ito po ang kaibigan ninyo kay Jesus, Brother Manny Bautista. Apo, minsan pa ang salita ng Panginoon ay ating pong tatalakayin. Ang gagamitin natin Bible, Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Ayan po. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga. Sabi nga po sa Hawit o Kawikahan 30 verse 5. Ano po nakalagay? Basahin po natin. Merong gagayang nakalagay ng ganito. Kawikahan 30:5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Yan ano po? Panginoon Diyos, tunay nga po, mapapanaligan po ang iyong salita. Buksan mo po ang mga puso namin at isip, yung mga nanonood ng video ito, kung sila man po ay may iba't ibang dalay sa buhay, ikaw po nakakahalam sa kanila, O Diyos. Yung ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga kailangan. Buksan ang puso nila sa iyong salita. Salamat po. Ang iyong Espiritu, siya pong magpapatutuho sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maliwanag ano po, ang salita ng Diyos ay mapapanaligan, kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Yung nananalig sa Kanya. Ano po, yun ang nakalagay. Ibig sabihin, yung may pananampalataya sa Diyos. Pero maraming tao ngayon, wala na pong pananampalataya sa Diyos. Bakit ko po nasabing wala silang pananampalataya sa Diyos? Kunwari, naniniwala sila sa Diyos, pero sinasabi ng Diyos, hindi sila naniniwala. Kita niyo po. Magbabasa po tayo ng ebidensya. Ito po, salita ng Diyos ito. Pero marami pong hindi naniniwala dito. Babasahin ko po sa Poimen Bible. 16:13 ng Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanilang mga alagad, kanyang alagad. Sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Pag sinabing anak ng tao, makita nyo sa Biblia, referring to Jesus Christ, kasi pinanganak na siya ni Maria. Ito pong tanong, sino ako? Yan ang tanong ni Jesus sa mga alagad. Patungkol sa kanya. 14. At sumagot sila. O sagot po ng mga apostol o alagad. Sabi po ng ilan, kayo si Juan Bautista. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan. Pero yung isa sa mga propeta, hindi po sila specific doon. Tuloy, 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ito na po. Yung unang tanong sa 13, anong palagay ng tao
tungkol sa akin. Dito po sa 15, sa inyo naman, mga alagad ko, sino ako? Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung sagot po pala ni Pedro, yun ay galing mismo sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na nasa langit. Ang Diyos po ang nag-reveal kay Pedro na kung sino si Jesus. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tignan niyo po yung sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi ni sinabi ni Jesus, ikaw ang Kristo, anak ni Maria. Hindi po. Sinabi niya, yung sinabi ng Diyos Ama sa akin, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino nagpatunay? Ang Panginoong Yesus. Pedro, hindi sinabi sa iyo ng tao yan, o nino man, kundi ang aking Ama nasa langit. So, sinabi pala ng Diyos Ama kay Pedro na itong Yesus na kanilang kaharap, na kanilang kasama, siya pala yung Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo, the Messiah, o tagapagligtas sa wikang Tagalog. Ano po? Siya pala yung tagapagligtas, sinabi ng Diyos Ama kay Pedro. Kaya nung nangaral sila Pedro, yung grupo ni Pedro, ang sinasabi nila sa Gawa chapter 5. Tignan po natin ano. Sa 4. Tignan po natin ano. Ito. Sa 4 po, ang nakalagay sa 12, ano? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Yun, ano? 4:12. Ayan po, in Christ alone. Ang kaligtasan kay Kristo lamang. Christ alone. Ibig sabihin ng Christ, Kristo. Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 5 ng Gawa, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, yun po ano? Pumapasok po sila Pedro sa mga templo at sa mga bahay-bahay. Anong ginagawa nila doon? Wala silang tigil. Yan, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral. Para silang mga teacher po. Nagtuturo at nangangaral. Araw-araw sa mga templo at mga bahay-bahay. Ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Maliwanag po, yung ni-reveal ng Diyos. Tingnan natin yung reveal ng Diyos. Sa 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako?
16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang kausap nila ng face to face si Jesus. Pero sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Tingnan natin ang patutuho ni Jesus sa sagot ni Pedro. 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yan. Kaya yung grupo nila Pedro, ang pinangaral nila si Jesus. Siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. Yun ang pinakikilala po nila, yung Jesus. Kasi po, yun pong nakaharap ng maraming tao sa loob ng 3 taon. Yung pinanganak ni Maria, ang pangalan Jesus. Na nung sinabi ng Arkanghel, dito po, babasahin natin, meron po sinabi rito na sinabi na, tignan lang po natin, yung, tignan natin, hanapin po natin, yung tungkol kay Jesus, sa, ito po, kasi wala po akong kodiko, naman footnote, ay ano ba yun? Yung mga iba nagsasalita po, may mga kodiko sila eh. Mateo 1:24. Na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Jesus, yun pong Jesus, yun po yung anak ni Maria. Ayun po dito sa Mateo 1:24-25. Ano po? Yung Jesus na ngayon nito, yung nakikita ng tao sa loob ng 3 taon na nangangaral. Sa kanyang pangangaral, itong Jesus na ito, meron pong may gusto, meron namang ayaw. Kasi nga po, kaya po inaayawan si Jesus, kasi hindi sila naniniwalang si Jesus ay tagapagligtas. Kaya nung nandun na po sa langit sa gawa, nung di po ba kasaysayan niya, nangaral siya 3 taon, dinimanda siya, inusik siya ng kanyang mismong kababayan ng mga Hudyo, yung mga punong saserdote, at tinatulan ng kamatayan. Namatay siya, hinilibing, sa 3 araw, muli siyang nagbangon. After nang magbangon siya, nanatili siya dito sa ibabaw ng mundo na tinuruan ng kanyang mga halagad. At siya ay umakyat na sa langit. Kaya yung mga halagad po, sila nagpatuloy. Kaya yung kasaysayan ni Pedro, yung sa nang pumunta po si Jesus sa chapter 16 ng Mateo, yung nireveal ng Diyos sa kanya na itong si Jesus, siya pala ang Kristo. After na umakyat si Jesus sa langit, sa chapter 4, in the day of Pentecost, nasangkapan po ng Espiritu Santo sila Pedro. Kaya naging matapang po sila, nangaral sila. Ano po? At marami pong naniwala sa kanyang aral sa panahon ng Pentecostes. Chapter 2 ng Gawa. Yung chapter 1,
doon po sinabi ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem sapagkat bababa sa inyo ang Santong Espiritu. Yun ang sabi ni Jesus. At ang kaganapan ay siya nasa chapter 2. Nasangkapan nga po sila, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Kaya sa panahon na yon sa Jerusalem, marami pong tao na iba-ibang wika. Pero kahit iba-ibang wika nila, kasi yung Espiritu Santo na parang di lang apoy ang sabi, sila ay pumunta sa mga alagad at nagsalita ng ibang-ibang wika. Iba-ibang wika po, ano? Kaya yung mga tao noon, napakarami sa Jerusalem sa panahon ng Pentecostes at marami pong naniwala ay 33,000 tao. O, kahit iba-ibang wika nila, naunawaan nila kasi nga po, yung kapangyarihan ng Diyos pumasok sa kanila at nagsalita sa wika nila. Ano? Sinashort ko po yung kasi babasahin natin, napakarami yun. Kung may Biblia kayo, basahin nyo po sa chapter 1, chapter 2, ano? Yan. Kaya patuloy po silang nakakonvert. Tuloy-tuloy po ang conversion ng mga alagad. Na itong si Jesus pala, siya pala ang tagapagligtas. Kaya yung binasa po kanina sa 4:12 at saka sa 5, na 42. Araw-araw, sabi nakalagay doon, na itong si Jesus pinangangaral nila, tinuturuan ng mga tao, na itong si Jesus, siya ang Kristo, ang tagapagligtas. Ngayon, marami naman naniwala, marami ring hindi. Siyempre, yung hindi, oposisyon yon. Sila yung kontrabida sa panahon ni Jesus, sila rin yung panahon ng mga apostol na sila Pedro. Ano po? Hindi sila naniniwala. Kaya ang ginawa nila Pedro, tuloy-tuloy lang po ang kanilang pangangaral na itong Jesus na pinanganak ni Maria, siya pala ang tagapagligtas ayon sa Diyos Ama na nasa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, ulitin natin, ano? Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, hindi inieyag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Nung dito sa Mateo 6:9, nang magtanong sila Pedro, yung grupo niya, meron nakalagay po rito, ano? Tignan lang natin. Ang sabi po, ito po, ano? Simulan natin sa 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari, sabi ni Jesus. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka mananalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Pasinin niyo po yung salita ng Panginoong Yesus dito, ano? Sa 6. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Period. Saka ka manalangin sa iyong Ama. Sa iyong Ama. Ibig sabihin, may kausap si Jesus na sinasabihan na inyong Ama. Na hindi mo nakikita. Ibig sabihin, hindi pala nakikita ang Ama. At ang iyong Ama
Ayan na naman, ano po? Na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. 2 beses sinulit iyong ama. Ano po? Sandali, may tinitignan pa po ako. O, tuloy natin. Sa 7. Sa panalangin ninyo, marami to. Kasi doon sa 5-6 nakalagay, iyong ama. Ayan, ano po? Ang iyong ama. 2 beses yun. Dito, sa panalangin ninyo, ibig sabihin marami na po sila. Huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang mga Pilipino po, hentil. Kasi po, yung kausap ni Jesus, Udyo, sila Pedro po ito. Sila po. Kaya, ang sabi niya, ninyo. Yan. Mga apostol po, yung grupo ni Pedro. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa aba ng kanilang sinasabi. Yung hentil po yan, magsabi. 8. Huwag ninyo lang tutularan. Alam na ang inyong ama, yun, inyong ama dito, ano po? Na nasa langit, nasan daw ang ama? Nasa langit. Yung sinabi ni Jesus, nagre-reveal siya ang Kristo. Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Ng aking ama na nasa langit. So, doon sinabi niya kanyang ama nasa langit. Dito naman sa Lord's Prayer, nasa langit ang ama. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ano, yon. So, makikita natin, mismong Panginoong Yesus ang nagsabi, ang kanyang ama ay nasa langit. At kung manalangin kayo, sabi niya, alam na ng inyong ama, nasa langit. Ano po? Kaya noon na nalalangin si Yesus sa 1, ang dito po nakalagay sa 1:17, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang walatin ka niya. Ayun. Anong ginawa ni Jesus? Tumingala sa langit at tinawag ang Diyos na kanyang pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama! Kita niyo po. Yung ama John na sinabi ni Jesus, yung ama ang Diyos na sinabi kay Pedro at mga apostol na kasama ni Pedro. Kaya, maliwanag po, ang Diyos Ama na tinatawag ni Jesus na Ama ay nasa langit. Nung umakyat po si Jesus sa langit, kasi galing siya sa langit. Okay, tignan natin nung umakyat siya. Kasi ang pinapaksa natin, pananampalataya po. 3:13 ng 1. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino daw ang umakyat sa langit? Yung bumaba, galing ng langit. Tignan ninyo, yung sabi ng mga hangel nang umakyat si Jesus sa langit. Sa Gawa 1. Ito po.
sa 1:6 ng Gawa na nung magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Diyos? Dito kausap nila si Jesus na buhay na siyang maguli dito. Ano po? Hindi, tapos na po yung namatay siya, nilibing siya, at nabuhay na maguli dito. Ano? 7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayun po yung sinabi niyan, tatanggap sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano? Pagkasabi nito sa 9, si Jesus sinakyat sa langit. Habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, natakpan siya ng ulap. Yung sinabi niya nung nangangaral siya sa 3:13 ng 1, ito po yung kaganapan. Naniliwanag niya, walang aakyat sa langit kundi yung bumaba. Ibig sabihin, siya po ay bumaba galing ng langit na pinanganak naman ni Maria at tinawag ni Jesus. Yung Jesus na yun ay tagapagligtas ayon sa Diyos Ama. Umakyat na sa langit si Jesus. Tuloy natin. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya iniakyat, may dalawang lalaki nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sa 11, sabi nila, yung lalaki nakaputing damit, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Nakatingala sila. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Okay? Ibig sabihin, si Jesus tagalangit po, magkasama sila ng Ama. Kaya po sinabi ng Diyos, yung kanyang anak na si Jesus, siya ang Kristo, yung pinanganak ni Maria. Ngayon, marami pong question dito, mismo yung kanyang mga kababayan. Tingnan po natin ang pang-question nila tungkol kay Jesus na sinabi niya, ang Diyos ang aking Ama. Totoo naman, sabi niya sa 17:3, tumingala siya, Ama, aking Ama. Sabi niya kay Pedro, aking Ama nasa langit. Ito po, sa Gawa ay sa 1:5, meron po nakalagay dito sa 15. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus nagpagaling sa kanya. 16. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. 17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain. Pansinin niyo po, ang aking Ama. Yan, sinabi ni Jesus ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. 18. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi niya lamang nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa mga Hudyo po, automatically, pag tinawag mong Ama ang Diyos Ama, Diyos ka rin gaya niya.
Kaya sabi niya, ano sabi nila? Ipinapantay ang iyong sarili sa Diyos. Magkapantay po talaga sila, magama sila. Pero dahil wala pong unawa, tamang unawa, itong mga Hudyo, hindi po nila maunawahan. Kaya po sila Pedro nangangaral sa mga Hudyo na kamukha nila, na pinakikilala nila si Jesus, siya ang Kristo, ang tagapagligtas. Kasi nga po sila mismo, nang nangangaral si Jesus, sila po yung oposisyon kay Jesus at saka mga alagad, mga apostol ni Jesus. No po, tingnan naman natin dito sa 10:31. 1. Ito po. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyong mabubuting gawa mula sa Ama.